Halina at atin pakinggan ang isang nakakatindig ng balahibo na pinamagatan ang Haunted na Ospital sa bayan ng San Vicente. Nakatayo ang isang matandang ospital na kilala sa tawag na Ospital ng San Gabriel. Matagal na itong abandonado, ngunit ang bawat pader nito ay tila may iniingatang lihim. Ang ospital na ito ay itinayo noong panahon ng Kastila at nagsilbing pangunahing lunas para sa mga sugatan noong digmaan. Subalit, sa halip na magdala ng ginhawa, ito ay nagmistulang pugad ng mga kababalaghan. Ayon sa alamat, ang ospital ay ipinasara dahil sa serye ng mga misteryosong pagkamatay ng mga pasyente at staff. Maraming ulat ang nagsasabing may mga kakaibang boses na naririnig tuwing gabi. May mga aninong dumadaan sa pasilyo at bigla na lamang nagbubukas ang mga pinto kahit walang hangin. Isang gabi ng Nobyembre, si Dr. Emil, isang paranormal investigator, ay nagpasya na silipin ang lugar kasama ang kanyang grupo. Ang kanyang layunin, alamin kung totoo ba ang mga kwento o katang-isip lamang ito. Pagpasok nila sa ospital, sinalubong sila ng mabigat na hangin. Ang mga ilaw sa lumang pasilyo ay naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim habang ang tunog ng tumutulo mula sa sirang gripo ay nag-echo sa buong lugar. Nakakakilabot ang lugar na to, bulong ni Mia, isa sa mga kasama ni Dr. Emil. Habang naglalakad, naramdaman nilang tila may mga matang nagmamasid sa kanila. Sa ika-4 na palapag, natagpuan nila ang isang lumang silid operasyon. Sa gitna nito, may lumang operating table na puno ng kalawang at tuyong dugo. Bigla na lamang nilang narinig ang isang mahina at malamig na bulong, "Bakit kayo nandito?" Napalingon si Dr. Emil at ang kanyang grupo ngunit wala silang nakita. Sa halip na umalis, nagdesisyon silang manatili upang tuklasin pa ang lugar. Sa kanilang pag-iikot, natagpuan nila ang mga lumang dokumento ng ospital. Ayon sa mga tala, mayroong isang nurse na nagngangalang Clara na biglang nawala noong 1947. Sinasabing nakita siyang huling buhay sa silid operasyon kung saan sila naroroon. "May nararamdaman ako," sabi ni Mia habang nanginginig. "Parang may naglalakad sa likuran natin." At sa isang iglap, bumukas ang isang lumang pintuan sa dulo ng pasilyo. Ang malamig na hangin ay tila dumaloy mula rito na parabang may nais silang papasukin. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, nagpakita ang isang multo ng babae na nakasuot ng lumang uniforme ng nurse. "Huwag kayong matakot," bulong nito. "Tulungan ninyo akong makalaya." Natuklasan nila na si Clara ay isang biktima ng karumal-dumal na eksperimento ng mga doktor sa ospital. Siya ay pinahirapan at pinatay at ang kanyang espiritu ay nanatili upang maghiganti. Biglang nagkaroon ng malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Tumakbo ang grupo papunta roon at nakita nila ang maraming anino na naglalakad sa pasilyo. Ang mga ito ay naglaho nang makarating sila sa dulo, ngunit sa sahig ay may nakaukit na mga salitang, "Hindi pa tapos ang lahat." Nagdesisyon si Dr. Emil na magsagawa ng ritual upang mapalaya ang mga kaluluwang na-trap sa ospital. Sa kalagitnaan ng ritual, lumitaw si Clara kasama ang maraming anino ng mga biktima. "Salamat sa pagtulong," wika niya. "Ngunit hindi ninyo sila kayang labanan." Ang buong ospital ay nagkagulo, ang mga pinto ay nagsara, ang mga ilaw ay nag-flash, at ang mga anino ay nagsimulang maglapitan sa kanila. Sa wakas, natapos ang ritual at ang mga kaluluwa, kabilang si Clara, ay nawala kasabay ng isang nakakabinging sigaw. Tumahimik ang buong ospital. Nang makalabas ang grupo, napansin nilang tila bumalik sa normal ang paligid ng ospital. Ngunit sa kanilang paglingon, nakita nilang nakatayo si Clara sa bintana ng ika-4 na palapag, nakangiti at kumakaway. Mula noon, walang sino man ang nangahas na bumalik sa ospital ng San Gabriel. Ngunit ang alamat nito ay patuloy na nabubuhay. Isang linggo matapos ang insidente, nagsimulang makaranas ng kakaibang pangyayari ang grupo ni Dr. Emil. Si Mia ay nagising isang gabi dahil sa mabigat na presensya sa kanyang kwarto.
Nang buksan niya ang ilaw, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa sulok ng kanyang silid. "Huwag mo kaming kalimutan," sabi ng malamig na boses. Si Jonas, isa pang miyembro ng grupo, ay nahirapan ding makatulog. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mukha ni Clara na nakatitig sa kanya. "May iniwan tayo sa ospital," bulong niya kay Dr. Emil nang magkita sila muli. Napagtanto nila na hindi pa pala tapos ang kanilang misyon. Napilitan silang bumalik sa ospital ng San Gabriel upang alamin kung ano ang naiwan nilang hindi nalutas. Pagdating nila, tila mas madilim at mas malamig ang lugar kumpara noong una nilang pagbisita. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang kanilang sariling echo, ngunit tila may mga yapak na sumusunod sa kanila. Sa ikatlong palapag, natagpuan nila ang isang nakaselyong silid na hindi nila napansin noong una. Sa pinto nito ay may nakaukit na mga salitang Latin, "Aperire animas tenebris." Buksan ang mga kaluluwa ng dilim. Nang buksan nila ang pinto, sumalubong sa kanila ang isang malamig na hangin at ang amoy ng bulok na laman. Sa loob ng silid, nakita nila ang isang altar na puno ng mga lumang gamit, bote ng dugo, kandila at mga larawan ng mga nawawalang tao. "Ito ang pinagmulan ng lahat," sabi ni Dr. Emil. Napagtanto nila na ang silid na ito ay ginamit para sa mga madilim na ritual na nagbukas ng pinto sa ibang dimensyon. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ay ginawang sakripisyo at dito nakulong ang kanilang mga espiritu. Habang sinusuri nila ang altar, nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga biktima. "Tulungan ninyo kami," sigaw ng isang bata. Ang grupo ay nagmadaling magsagawa ng panibagong ritual upang isara ang pinto at palayain ang mga kaluluwa. Sa kalagitnaan ng ritual, lumitaw ang isang napakalaking anino na tila siyang puno ng lahat ng kaluluwa. "Hindi ninyo ako mapipigilan," sigaw nito habang nagdilim ang buong silid. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ang grupo sa kanilang panalangin. Sa huli, ang anino ay sumabog sa liwanag at ang lahat ng espiritu ay napalaya. Ngunit bago pa tuluyang maglaho ang mga kaluluwa, isang grupo ng mga mas makapangyarihang multo ang lumitaw, mga doktor at nurse na kasabwat ni Doc Emil noong nakaraan sa madidilim na eksperimento sa ospital. "Hindi ninyo kami matatakasan," galit na sigaw ng isang doktor habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kalawangin nilang kagamitan. Lumabas ang malalaking karayom, scalpel at mga lumang medikal na kagamitan mula sa dingding na parang buhay na nilalang na sumusugod sa grupo. Ang mga ito ay tila galit na galit kay Dr. Emil. "Ito ang kabayaran sa iyong kasalanan," sigaw ng isa sa mga multong doktor. Napagtanto ni Dr. Emil na ang mga multong ito ay nagdadala ng galit hindi lamang dahil sa kanilang kamatayan, kundi dahil siya mismo ay may kaugnayan sa kanilang trahedya. Sa kanyang kabataan, siya ay isang intern sa ospital at hindi niya nagawang pigilan ang mga kalupitang naganap doon. Bagamat hindi siya direktang sangkot, naramdaman niyang siya ay bahagi ng sistema. Sa huling pagkakataon, humingi siya ng tawad sa mga multo. "Patawarin ninyo ako," sambit niya habang lumuluha. "Nangako akong hindi na muling mangyayari ito. Tulungan ninyo akong itama ang mali." Ang kanyang taos-pusong sa mga salitang iyon, tila nagkaroon ng saglit na katahimikan, ngunit hindi lahat ng multo ay kumbinsido sa kanyang pagsisisi. "Hindi sapat ang mga salita," sigaw ng isang nurse na may dugo ang mga mata habang hawak ang isang sirang scalpel. Ang mga kasangkapan sa silid ay nagsimulang gumalaw. Mga lumang stretcher na tila bumubuhay at mga cabinet na bumukas para maglabas ng kalawangin at dugo ang kagamitan. "Kung talagang nais mong itama ang mali, patunayan mo," sigaw ng multong doktor na tila pinuno ng grupo. Lumitaw mula sa dingding ang isang malaking operating table puno ng kadena at bakal na pumuputok sa kuryente. "Ililigtas namin ang aming kaluluwa kung mapapatunayan mong hindi ka na bahagi ng kasamaan." Ang grupo ni Dr. Emil ay nagtipon sa gitna ng silid. Hawak ni Mia ang mga natitirang gamit sa ritual habang si Jonas ay nakabantay sa paligid.
Hindi natin kaya ito kung mag-aaway-away tayo, wika ni Mia. Kailangan nating magkaisa para matapos na ang lahat. Habang si Dr. Emil ay nakaluhod at umiiyak, inihanda niya ang sarili sa huling hakbang. Kung ito ang kabayaran ng aking kasalanan, handa akong harapin ito. Nilagay niya ang kanyang kamay sa operating table at sa isang iglap, ang mga kadena ay bumalot sa kanya. Ang kuryente ay nagpatuloy sa pag-agos habang ang mga multo ay nagsimula ng maglaho ng paisa-isa. Ngunit sa kalagitnaan ng proseso, biglang nagpakita si Clara, ang dating nurse. Tama na, wika niya sa mga kapwa niyang multo. Napatunayan na niya ang kanyang tunay na hangarin. Tinanggal ni Clara ang mga kadena mula kay Dr. Emil at sinabing, ang iyong pagsisisi ay sapat na para mapalaya kami. Ang huling sakripisyo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang pinuno ng mga multong doktor ay hindi pa rin mapakali. Hindi ko kayang tanggapin na ang kasalanan ng nakaraan ay matatakasan ng ganoon lang, sigaw niya. Lumitaw ang isang napakalaking anino sa likuran niya, puno ng galit at puot. Kung hindi ikaw, sila ang magbabayad, itinuro niya sina Mia at Jonas. Sa huling pagkakataon, hinarap ni Dr. Emil ang nilalang. Kung may dapat man magbayad, ako iyon, wika niya. Tumayo siya sa harapan ng anino at niyakap ang buong bigat ng galit nito. Ang liwanag mula sa katawan ni Dr. Emil ay nagbigay ng kapayapaan sa buong silid. Isa-isa ang mga multo ay nawala at ang anino ay sumabog sa isang napakaliwanag na sinag. Tiyang pagpapaalam nang magising ang grupo, wala na ang mga multo. Ang ospital ay tila nawalan ng bigat ng kadiliman. Si Clara, sa huling pagkakataon, ay lumitaw sa harap nila. Maraming salamat sa inyong tapang at sakripisyo. Sa wakas, makakatulog na kami ng payapa. Lumuhod si Dr. Emil habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ni Clara. Patawad sa lahat, sambit niya. Ang grupo ay lumabas ng ospital, dala ang bigat ng mga natutunan nila mula sa nakaraan. Ang bagong simula, pagkatapos ng pangyayari, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na sirain ang ospital. Ngunit sa kabila ng lahat, naiwan sa puso ng grupo ang mga alaala ng mga multong naghahanap ng katarungan. Si Dr. Emil sa kanyang pagbabalik ay nagtatag ng isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng trauma at kasaysayan ng pang-aabuso bilang paraan ng pagtubos sa kanyang nakaraan. Sa huling paglingon sa lugar kung saan nakatayo ang ospital, nakita niya ang aninong nakangiti sa kanya mula sa malayo. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang layunin na itama ang mali. Wakas, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, follow, like, share at comment. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y nagustuhan niyo po.